Bata pa noon si Lola Menchi, pangarap na niyang mag-aral ng ballet. Pero bumilang pa siya ng maraming taon bago niya natupad ang kanyang ambisyon. At ngayon nga, sa kabila ng mga lumalagotok na buto, si Lola ay isa ng ganap na balerina. Ang mga balerina, sadya nga raw matitibay ang buto, flexible ang muscle, malakas at bata ang katawan. Pero ang isang senior citizen tila hinahamon ang law of nature. Dahil sa edad na 64, itong si Lola Rosita Gomez, isang balerina. Bakit niyo naisipang mag-ballet? Pumunta ako dito. Siyempre, sa pride ko, pwede po bang magtanong? Mayroon kasi akong apo. Dalawa, gusto mag-ballet. O, kano ba? 6,500 daw. Nahiya ako. Bumalik ako. Kaya naman, susto. 3 years old pala ang umpisa. 3 years old, 10 years old, 12 years old. Eh, ako 60. Ano ba? Manwala kaya. Sabi ng secretary, Bisaya mo ba? Ay, Tita Mens, pwede man kung kaya ng buto mo. 60 years old nang magsimulang mag-aral ng ballet si Lola Menchi. Grade 7 na siya ngayon o kabilang sa adult class. Hindi naman daw siya naiilang kahit na sing-edad na ng kanyang mga apo ang kanyang mga kaklase. Para bang kalidel nila ako. No, hindi nila ako sinasabi Lola kasi pagdating sa stretching, talo ko sila. We train dancers from 3 years old hanggang 65 or even and everybody's welcome to learn how to dance. And to si Menchi, ay nakakatuwa naman siya. At the age of 60, she came in to enroll kasi nakita raw niya aming mga dancers, yung mga ballerinas namin. Nung parang nakikita pa lang niya, parang na-inspire na siya, I want to be like them. Kung tutuusin, bata pa lang daw si Lola Menchi nang mangarap siyang maging balerina. Pero noong mga panahong iyon, mahal daw ang mag-aral ng ballet. Iyaya ako nung high school ako. Ako ang tagadala ng mga bata dun sa ballet school. Nag-observe ako, ay, ang sarap naman kayain yan. Kaya lang, sa mga mayayaman lang yan, hindi naman ako pwede dyan. Kailan ko tumanda, doon niya binigay yun. So, ma-appreciate ng tao dahil matanda na ako. Eh kung bata ko ngayon, ang daming magaling na bata, di ba? Ay, di sikat ka. Pero ayon sa kasabihan, kalabaw lang ang tumatanda. Sa maniwala kayo't sa hindi, kayang-kaya ni Lola Menchi ang lahat sa ballet. Ang stretching. Hindi ako makasabay pag mabilis na. Nalilito na ako. Dahil siyempre, lula ka na. Isa na bata pa, 13 years or 15 years or ano ang memory nila. Ang mentality ko na ng mga ballet dancer ay dapat magsimula ka kapag bata ka pa. Tapos, pagtanda mo, di na pwede kasi syempre yung mga buto mo, di na nila kaya. Kaya rin niya ang bending. I'm really inspired na to see na grabe at her age, 'di ba? Nagbabalay pa rin siya. At maging ang pag-split. Kasarap sa pakiramdam ko. Lahat gumagalaw yan. Gumagalaw, lalo na pag na-stretching ako. Ay, i-demonstrate ko yung stretching ko sa madaling araw. Ganito yan eh. Yung nag-stretching akong gano'n. Nag-gano'n yan. Tsaka, nag-gano'n ako. Nag-gano'n ako lalo sa ganyan. Hindi ko kaya yan. Bilip ako sa inyo. Ganyan. Oh, wow! So, balik uling ganyan. Hindi ko ma-imagine yung lola ko, ganyang edad, hindi na mga siguro 60s yung lola ko may ano na. Kaya, nakaka-amaze si Miss Moss. Halos wala nang makapaniwala sa abilidad ni Lola Menchi. At nang makita ang kanyang galing, isinama siya sa cast ng isang commercial ng gatas. Larawan nga ng malakas na pangangatawan itong si Lola Menchi. Wala naman daw siyang sikreto, maliban sa healthy lifestyle. Habang hinihintay ko yan, gumaganon ako.
Nag-exercise na ako noon. Yan. Sabi niya, hinintay ko yan. Pagkatapos, yun. O, diba? Oo. Nagkakaedad na raw kasi siya kaya hindi na siya kumakain ng karne. Gulay ito, masarap. Kasi ang karne, matagal ma-digest. Parang mabigat yung katawan ko pagkakarne. Hindi ako makalipad. Hindi lang naman pagbabali ang kakaibang kwento ni Lola Menchie. Dahil dito sa Maynila, mag-isa siyang namumuhay. Nakikitira siya sa bahay ng pastor. Aktibo sa kanyang simbahan si Lola. Isa sa kanyang tungkulin ang pagiging manager ng kanilang catering services. Kailangan mayroon kang retentive memory sa mga gamit. Kasi maraming gamit yan. Kung mawala po, lugi na kami doon, di ba? Taga Davao si Lola. Biyuda. May 3 anak. Pero iniwan raw niya ang mga ito para magsilbi sa kanilang simbahan. Tinawag ako na magkaroon ako ng mission sa Panginoon. Na pag ginamit ako, marami pang mabuksan ang unawa, marami pang makakilala sa Panginoon. Na ang Panginoon, siya ang tagapaglikha ng langit at lupa at lahat ng narito. Para kay Lola Menchie, may 3 bagay na mahalaga sa kanya. Ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, ang pag-exercise, at ang pagdarasal. Kung malakas ang espiritu mo, malinis ang isip mo, then the whole body, healthy ka. Spiritually, materially, and physically. Hindi raw dapat matakot ang sino man na tumanda. Sabi nga ng iba, numero lang yan. Ang mahalaga, piliting maabot ang pangarap, anuman ang hadlang. Sa lahat ng matatanda, huwag kayong tulog-tulog lang dyan sa bahay ninyo. Go out and search kung ano ng katawan ninyo. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako si Rhea Santos. Muli, pakinggan at kapulutan ng aral ang bawat kwento na hango sa tunay na buhay. Iba't ibang damdamin ang kanilang tunay na buhay.